We have NBI spokesperson Fernand Labin. Sir, magandang hapon and thank you for joining us sa Storycon. Ay, Good magandang hapon po, sir. Magandang hapon. Magandang hapon, attorney. Yes, sir. Sir, alam ko sir, meron kayong operation sa Pangasinan kanina. We'll get to that. Pero sir, if you don't mind, we want to ask you first about itong nahuling Chinese national na may IMSI catcher dun sa bandang Comelec area nung last week, if I remember right. We understand sir kasi na may na-capture daw siya pala na mga 5,000 mobile identities. Can you give us, sir, a bit more detail as to exactly what they captured and what this means? Thank you, sir. Itong a little more than 5,000 na identities na na-capture. Initial pa lang ito na findings ng aming technical intelligence. Yes, sir. For purposes lang ito na meron laman yung aming findings sa inquest. Okay, Kasi in-inquest namin ito. Dinala namin ito sa Department of Justice. Para mapagulong na. Ito yung kanilang initial findings na more than 5,000 yung kanilang na-capture. Mm-hmm. Yes, sir. Sir, ano yung sabihin nun? Yes, sir. Anong yung sabihin ng na-capture na mobile identities? Ano yung na-capture? Ano yung na-capture nila? Ano po yun? Yung data ng mga cellphones? Ano yan? Na-access. Yes, sir. Na-access nila yung itong cellphone numbers. Kasi itong nakuha, itong international mobile subscribers identity, ito yung nagmimimic or parang ginagaya yung regular na mga transceiver natin. Kagaya ng transceiver ng Smart saka Globe, yung ating providers. Itong kanila ay illegal ito, mobile ito, at hindi ito lisensyado at hindi sila allowed mag-operate dito. Kung kaya't yung aming pag-counter dito, sinundan ito. At na-detect ng aming, meron din kaming equipment na nakaka-detect ng irregular or something suspicious signal activity na medyo malayo naman sa mga base transceiver, and yet nagkakaroon ng signal na malakas. So ito yung aming sinundan na sasakyan. Nagpapasalamat kami dito sa media dahil doon sa previous operations namin ay kinover ito ng media kung kaya't nagkaroon ng awareness yung mga tao. Ang aming informant dito ay nagsabi na may nakita siya na the same equipment doon sa mga naunang operation at nilo-load doon sa sasakyan. Twice nga itong nakita, kung kaya't ang sabi ni Director Jaime Santiago ng NBI, tutukan nyo na yan at wag nyong bitawan. Surveillance ito simula April 24. At Tony, anong pwedeng gawin dyan sa na-intercept na yan? Yes. Sa data na yon, sa numbers, anong pwedeng gawin yon nung nag-intercept? Kahit indicative lang, attorney, saan nila, ano siya pwedeng gamitin? Saan nila pwedeng gamitin yan? Kahit hindi pinal. Yeah. Ito ay tinitingnan ito namin, merong ginagawang analytics yung aming technical intelligence at cyber forensic. Kung ito ay sa gobyerno ba ito, sa government official ba ito, employee, o ito ay sa ordinaryong tao. Yung sa ordinaryong tao, marami silang paggagamitan for scamming purposes. Yes. Yung dito sa government official, lalo na, ay maaring gawin nila ito for monitoring purposes. Pero ito, attorney, ay Chinese national talaga. Hindi siya Filipino-Chinese, yes, sir. No? Yes, sir. Ang passport niya ay Chinese passport. Ang pangalan nito ay Tak Hoi Lau. Takbo Alpha Kilo Hoi Hotel Oscar India Lau. Tak Hoi Lau. Yeah. So, attorney, wala namang nagsasalita in defense nitong hinuli nyo. Dahil dati kasi may mga nahuli tayong alleged spies, may mga nagsalita sa PhilChai community natin na ito daw ay mga legitimate businessmen.
yung mga nahuli. Wala naman nagsasalita ngayon na gano'n dito. Tama po yan, sir. No? Walang nagsasalita ngayon or so far, wala pang nagsasalita. But ito ay patuloy din naming patuloy pa rin kaming nagmo-monitor sa situation dahil meron kaming information, very very reliable information. Dahil marami pang IMSI kung tawagin namin IMSI capture na nasa labas at this is going to be operated by the different itong papalit-palit na members of this group. Yung mga dating nakakadalawa na kayong yung ganyang machine. Ngayon lang kami nakakita ng ganyan Medyo malaki siya, no? Kasi sa buong trunk. Saan ba nakukuha yan? Nabibili ba yan sa Lazada? Saka magkano ba yan? Magkano ba yan sa nakakakuha ng ganyang machine? Kasi baka dumami may-ari niya, dadami scam natin. Madali bang maka-obtain ng ganyang machine? Tama po yan, ma'am. No? Pangalawa na ito, hindi pa namin eksaktong matrace kung ito ba ay imported, ano na ba ito, buo, o kaya kinumpo nilang dito. Pero kaming ginagawang sa aming cyber laboratory, may mga ginagawang pag-aaral. Ano hong status ng mga dating nahuli natin na similar situation? Nakakulong ba sila? Anong interrogation nila? Sila ba ay din-report? So, wala na kami masyadong balita. Anong laman ng mga nakuha sa kanila? May ganyan din bang nakuha tayo doon sa mga nauna na mga alleged spies? Tama po yun, sir, no? Yung nauna, actually, yung agents nagte-testify na sa court. And in the light of the pendency nito sa court, then we cannot really divulge more information. But the machine is being kept by the NBI, in custody pa rin ng NBI. Sinabi na namin ito doon sa court. At nakakulong pa rin itong mga unang nahuli. Nakakulong pa rin itong unang nahuli. Ginagawan na lang namin ng data analytics kung meron bang tatawid o mag-migrate na tawag namin doon, migration ng data. Nililipad ba ito dito sa isang catcher? O kaya meron bang pag-transfer ng data doon sa dalawang catchers ng alam ko. Sir, at yung iba naman ay surveillance equipment, yung iba. Opo. Sir, itong IMSI catcher ba under the law, is it basically illegal or restricted lamang with license? Kumbaga for licensing. Anong nature nito as far as our laws are concerned? Kailangan po ito, merong authority galing sa gobyerno at kailangan ito ay monitored yung paggamit nito. Especially as to the data. Actually, baka ginagamit ito ng, I'm not very sure, but I have the information na meron nito yung ating, itong ating mga service provider, no? Okay. Meron silang regular. Kasi ginagamit din ito dun sa blast messaging na tinatawag nila. Flash messaging. Kailangan ito ay may pag-iingat. Ngunit itong mga nakuha namin ay ang nakakatakot, nasa kamay pa ng mga banyaka. Dito kami kinakabahan. This is very alarming. And especially na meron tayong national activity na gagawin in the next couple of days. Attorney, sisiguraduhin niyo naman siguro na hindi makakatakas ito, no? Katulad ng ibang mga nahuli natin na mga Chinese nationals, biglang nakakatakas. Siguro ito naman, hindi lang sisiguraduhin natin na hindi makakatakas. Tama po yan, Sek, no? Sisiguraduhin namin dito. Actually, ang kustodiyan nito ay nasa NBI pa. We have an arranged facility with the Bucor para dun sa detention ng aming mga huli. Remember, ng NBI ay nagpalipat-lipat ng office at itong
huli naming office, yung kasalukuyang office namin sa PhilInvest, we are not allowed to maintain a detention facility. So the director arranged with the Bureau of Corrections, bigyan kami ng space doon kung kaya't may temporary detention facility ang NBI doon sa Bucor. Attorney, kinontak na ba kayo ng Chinese Embassy? Saka may sinabi ba yung suspect na yan kung bakit siya may ganong machine? Kasi kung kumukuha lang siya ng picture, pwede naman siyang gumamit ng cellphone niya. Anong sabi niya? Saka yung embassy, anong sinabi sa inyo? As a matter of policy and practice ng NBI, kung may foreign national kami na nahuhuli, immediately we would inform our International Operations Division. At itong International Operations Division, iniinformahan kaagad yung embahada o consular office noong foreign national. This is so, baka gusto nilang magpadala ng representative, baka gusto nilang bigyan ng lawyer, baka gusto nilang dalawin and they will make a report, no? Doon sa kanilang sa kamag-anak nito. But ever since we've been doing this, dinadalaw pero wala namang update na, hindi na nagko-cooperate. They have kept and maintained their silence doon sa ginagawa naming investigasyon. But they are being represented in court by their own counsel. Attorney, wala bang indications na or feelers man lang itong Chinese Embassy or Foreign Affairs Ministry ng China na inuugnay itong mga nahuli natin at yung kanilang hinuli na tatlong kabataan taga Palawan na member daw ng Philippine Spy Agency. Wala bang indications ng palit-ulo na pakawalan namin ito pero pakawalan nyo rin yan? Wala pang ganon? Wala pang paramdam? Wala pang paramdam or not to my knowledge. Could be if ever, baka high level yon. But to our knowledge, dito sa level namin sa Bureau, wala pa silang pasabi o wala man lang paramdam or indikasyon. Attorney, binago ba niyang Chinese yung story niya na yung machine na yan para lang sa pagtutourism niya? Ano yung final explanation kung bakit siya may ganyang machine? Hindi nila kadalasan sinasabi lang nila, I don't know. But yung when we took custody of the driver nung sasakyan, the driver would even tell us na pag sumasakay siya doon sa sasakyan, pati siya nawawalan ng signal. And is the one driving is only shown doon sa gadget may translator kung saan yung rota at kung anong gustong gawin nung itong foreign national, itong Chinese. Kung saan yung rota, saan sila pupunta at kung anong kailangan niya, ipapakita lamang doon na English. O yun lang, very limited yung kanilang engagement at sinasabi niya na nagkakaroon lamang siya ng signal kung siya ay kakain, mag-CCR, o kaya maninigarilyo kasi naninigarilyo ito. Pag lumalayo. At every time na sinusundan namin, at first, he was not cooperating. Takot din siya because he is being paid at the rate of 8,500 per day. 15 days yung kanilang verbal contract. Driver yan, ano? You're talking about the Filipino driver. Filipino driver po ito. Tama po. Paano siyang makontak? Does he belong to a company na merong mga grupo ng mga driver? Paano siyang nakontak ng mga Chinese? May nag-refer lang sa kanya na hindi niya rin kilala. Kaya sabi namin, highly compartmentalized ito. Actually, simula April 24, 25, and 26, habang sinusundan namin yung sasakyan, meron siyang ibinaba dun sa airport at ito nag-fly out. After the turnover, nag-fly out ito. Kaya itong nahuli namin, ito yung pumalit na
to continue to operate the machine. There was one who got away. Wala din siyang alam doon. He doesn't even know, the driver doesn't even know the identity. And itong pumalit, he doesn't even know the person. So parang reliable lang ito. Kanino yung kotse? Kanino yung kotse na yan? Yung sa kanya. Sa itong sasakyan ay dito sa driver, sarili niya ito. Parang namamasada siya or nagpapahire. So sir, parang reliable na lang ito. Parang second shift na lang itong nahuli natin. Yung first shift, kumbaga, kung tawagin natin sa first shift, nakalarga na. Kasi nakabalik na siguro ng bansa. Sabi nga ni attorney, marami pang ganyan. That is correct. Naniniwala kami marami pa ito because in the past, ang sabi namin dito, dun sa mga surveillance nila, yung ibang kaso namin, for as long as our response and reaction dun sa West Philippine Sea ay na-intercept nila, then there is information coming from land. Diba? Kasi pag lumalayag yung ating mga Coast Guard, meron na kaagad sumasalubong. So meron silang informant galing dito sa lupa. And true enough, unti-unti na-discover namin ito at lumalabas nga ganon. But still, for as long as they are able to react immediately and nabubuli or ang ating response mechanism ay nakaharang, kinakabahan kami meron pa ditong nagbibigay ng impormasyon. Siguro mahalaga, attorney, in coordination with other government agencies, kumuha ng mapping tungkol dito sa digital intelligence, counterintelligence ng China sa atin. Para makita sa framework na yon, ano-ano yung mga ginagawa nila in different levels. Para yung mga tao rin natin, mga mayan natin, pag may nakita, ay pwedeng isumbong kagad. No? Dahil sabi nyo nga, marami pang ganyan na ginagawa. Tama yun, sir. Ang laki ng tulong ng media dito sa intelligence community. Almost every day ay nagmi-meeting kami regarding this one. No? At yung awareness, dahil sa tulong ng media doon sa past operations namin, ay nakakapagsumbong kaagad. Kasi hindi naman ito kagaya ng mga kontrabandong droga o baril. Ito ay napaka-ordinary ito na parang parang CPU ng computer at pinahiga lang. So, pag nagtawag sa amin, monitor kaagad namin. Okay. Salamat, attorney. Pasensya po, naubusan tayo ng oras, pero maraming salamat po for joining us this afternoon. Salamat, attorney. NBI spokesman Ferdinand Labin, Attorney Ferdinand Labin, thank you, sir, for your time.